Ito ang nakakatakot na tunog at nagngangalit na bayolenteng hangin. Kapag ang kalikasan ang nagalit, ay hinding-hindi natin magugustuhan ang magiging resulta nito. Ilan lamang yan sa mga pambihirang paraan ng kalikasan kung gaano kabagsik magbigay ng hagupit ang ating mundong kinakatayuan. Bukod sa lindol, tsunami at matinding bagyo, ang buhawi ay isa sa pinakadelikadong kalamidad na maaari nating maranasan. Kahit nasa dagat, syudad at iyong tahanan ay kayang-kaya tayo nitong pinsalain, magmula sa pagsira nito sa ating mga naipundar sa tahanan, kabuhayan at pagtangay nito ng buhay. Sa videong ito ay tatalakayin natin ang 5 pinakabayolenteng buhawi na naitala sa kasaysayan. Kaya bago tayo magpatuloy ay pakipindot muna ang subscribe button at pakipindot mo na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video. Number 5. Gainesville Tornado, April 6, 1936. Ang Gainesville ay isa sa pinakamalaking syudad sa Georgia sa United States. Isang EF4 tornado ang sumulpot sa Gainesville ng bandang 8:28 AM noong April 6, 1936 at binansagan itong outbreak tornado dahil sa isa ito sa 2-storm system na nanalasa sa Gainesville at Tupelo sa Mississippi. Nasa isang komplikadong sitwasyon ang mga mamamayan noon sa Gainesville at Tupelo sapagkat hinagupit sila ng buhawi na nasa kategory ng EF4 at EF5 tornado. Klase ito ng mga bayolenteng buhawi na may lakas na hanging umaabot sa 166 hanggang mahigit 300 miles per hour na hangin, at ang lakas nito ay sapat na para paggutay-gutayin ang mga bahay, magpabagsak ng gusali at itapon ang mga kotse sa ere. Ang buhawi na nanalasa sa Gainesville ay mas lalong naging delikado dahil sa nanganak pa ito ng 2 pang buhawi sa magkaibang lugar tulad ng Downtown Square at Breno University Campus. Tumagal ang buhawi ng 18 oras at tinangay nito ang mahigit 200 buhay. 2,000 pamilya ang nawala ng tahanan at nag-iwan ito ng danyos na nagkakahalaga ng $16 na milyong noong panahong iyon. Number 4. The Dolapur Saturia Tornado, 1989. Noong April 26, 1989, ang araw na ito ay nagsimula lamang sa isang mainit at maalinsangang araw sa bayan ng Dolapur at Saturia sa bahaging timog kanluran ng Bangladesh. Sa isang iglap, ang maalinsangang lagay ng panahon ay nagbago dahil isang malakas na buhawi ang tumama sa bayan ng Dolapur Saturia sa Bangladesh. Matinding takot ang nadama ng mga mamamayan noon sa lugar na ito dahil sinabayan pa ito ng malakas na ulan habang nananalasa ang buhawi. Kitang-kita ng mga nakaligtas sa delubyo ang iniwang pinsala ng buhawi. Tinatayang mahigit 1,300 katao ang namaalam sa mundo at libo-libo ang nasugatan. Ang buhawi ay sumira sa maraming mga tahanan at estruktura at ang mga biktima ay hindi agad natulungan dahil sa kakulangan ng agarang tulong at kakayahan ng pamahalaan na magresponde sa ganitong mga pangyayari. Ang pangyayaring ito ay nagbigay diin sa kahalagahan ng paghahanda at agarang aksyon sa panahon ng mga likas na kalamidad at nagtulak ito sa mga hakbang upang mapabuti ang pagtugon sa mga ganitong pangyayari sa hinaharap sa Bangladesh noong nangyari ito noong 1989. Number 3. The Joplin Tornado, 2011. Ang tornado sa Joplin noong May 22, 2011 ay isa sa pinakamalaking tornado na naitala sa kasaysayan ng Estados Unidos at ito ay isang EF5 na buhawi na ibig sabihin ay nasa 300 miles per hour ang dala nitong hangin. Ito na ang maaaring pinakamalaking bayolenteng buhawi na tatama sa kalupaan. Ito ay nagdulot ng hindi kapani-paniwalang pinsala sa ari-arian at naging sanhi ng pagkasawi ng maraming tao. Sa mga oras na iyon, ang tornado ay lumikha na habang halos 1 milya na tila winalis ang lahat ng nadaanan nito. Ang mga tao sa Joplin ay hindi inaasahan ang biglaang pagdating ng buhawi na nasa classification ng EF5 tornado. Dahil sa bilis ng pagbagsak at galaw ng tornado ay hindi ito nakapagbigay ng sapat na oras para sa mga residente na maghanda o makapag-evacuate. Ang lakas ng hangin at pag-ulan na dala ng buhawi ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga bahay, paaralan, ospital
at iba pang istruktura sa buong lungsod at makikita sa aerial view ang haba ng tinahak at iniwang pinsala nito na may habang halos 1 milya. Hindi malilimutan sa kasaysayan ng Amerika ang sakonang ito na tumangay ng 160 na buhay ng mga residente doon. Number 2, The Great Natchez Tornado, 1840. Noong May 7, 1840, isang malakas na buhawi ang tumama sa Natchez, Mississippi. Ang tornado na ito ay itinuturing na isa sa mga pinakamapaminsala sa kasaysayan ng Estados Unidos, kung saan ang mga iniwan nitong kalagayan ay lubhang nakapanglulumo dahil sa isang buhawi ang tinatayang may dalang hangin na umaabot sa 200 milya kada oras. Ito ay nag-iwan ng daang pinsala, kumitil ng 317 buhay at nagdulot ng malaking pinsala sa lungsod. Ang buhawi na ito ay tumagos sa paligid ng ilog ng Mississippi. Dala ang mga mabibigat na bagay tulad ng mga floatboat na ibinagsak nito sa kalupaan at bumawi sa buhay ng maraming miyembro ng tripulasyon ng barko. Tinatayang 317 hanggang 400 katao ang namaalam sa mundo noong taong iyon at libu-libong mga tahanan at gusali ang nasira. Ang pagbangon mula sa pinsalang dulot ng tornado ay tumagal ng taon at patuloy itong nagdulot ng takot at lungkot sa mga apektadong komunidad. Number 1, Tri-State Tornado, March 18, 1925. Isa ito sa karumal-dumal na pangyayari sa kasaysayan ng pagtama ng buhawi sa isang lugar. Noong March 18, 1925, ito ang pinakamalakas na tornado na tumama sa Estados Unidos na isang uri ng EF5 tornado na may taglay na hangin na mahigit pa sa 300 miles per hour. Ang buhawi na ito ay tumawid sa 3 estado ng Amerika at nagmula ito sa southeastern Missouri na tumawid sa estado ng Illinois at natapos sa southwestern ng Indiana. Ang haba ng tornado ay humigit kumulang 219 na milya o 352 kilometro mula sa Missouri hanggang Indiana at ang buhawing ito ay tumagal ng mahigit 3 oras. Ang bilang ng mga nasawi ay umabot sa 675. Ang pinsala sa ari-arian at infrastruktura ay napakalaki na nagdulot ng matinding trauma sa mga apektadong komunidad na maihahalin tulad sa Joplin Tornado noong 2011. Ang buhawi ay nagmumula sa severe thunderstorm o isang partikular na malaking thunderstorm na tinatawag na supercells na may umiikot na hangin at nabubuhay ito dahil sa unstable ang atmosphere ayon sa Pag-asa. Kapag ang malamig na hangin sa itaas at ang mainit na hangin sa ibaba ay nagsalubong, ang dalawang magkaibang altitude na ihip ng hangin ay lilikha ng wind shear o horizontal wind rotation sa pagitan nito. At kapag nagpatuloy ito, ang mainit na hangin ay unti-unting aangat at ito ay ang tinatawag na updraft na siyang magsasanhi upang mag-bend ang horizontal wind rotation na sanhi ng wind shear at magiging vertical ang wind rotation at siyang lilikha ng buhawi. Ikaw ka-ideya, nakakita ka na ba ng buhawi? Ano ang iyong naramdaman nang nakakita ka nito? Share mo naman sa comment section ang iyong karanasan tungkol sa buhawi. Isang episode na naman ang natapos sa linggong ito. Hangad kong nabigyan kita ng mga ideyang makabuluhan. Kung ikaw ay may mga topic at katanungan na gusto mo mabigyan ng linaw, ay comment mo lamang yan at aking susubukang bigyan paliwanag ang iyong gusto maging paksa para sa susunod na episode ng Ideya PH. Kaya huwag kalimutang pindutin ang subscribe at pakipindot na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload na video.